Ano ang kaugnayan ng ICI investigation sa nagaganap na at umuugong na usapin sa impeachment ni Sara Duterte? Yan ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Ito po muli si Attorney Michael Perario. Noon pa man, sinabi ko na, bago pa man na-create yung ICI, na nag-iimbestiga pa lamang sila tungkol dito sa mga flood control, pagkatapos na si Ping Lacson ay mag-assume ng leadership ng Senate Blue Ribbon Committee, sinabi ko na mukhang ang target nito ay ang impeachment ni Sara Duterte. Paano? Well, tignan niyo yung mga senador na tinatarget noon para ma-involve dito sa flood control. Si Joel Villanueva, Chis Escudero, Jinggoy Estrada. At eventually, ngayon, pagkatapos ng di umano ay investigasyon ng ICI, ito na nga yung lumalabas ng mga pangalan, nakakasuhan din daw nila. Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, Chis Escudero, pero dinagdagan ng iba pang mga hindi na nakaupo na senador, sina Bong Revilla, si Nancy Binay, at saka isinama rin pala ang isa pa na nasa majority, lumulutang din ng pangalan, si Mark Villar. So, apparently, sa lahat ng kakasuhan nito, magkakaroon lamang ito ng adverse effect doon sa bilang ng mga senador na pumapabor kay Sara Duterte. Kasi kung magkakaroon ng impeachment ngayon with 9 senators in favor of Sara Duterte, the impeachment is dead. Ngayon, kung mababaliktad nila ito, si Bato de la Rosa ay papaaresto nila, kakasuhan si Villanueva, kakasuhan si Jinggoy, si Chis Escudero, posibleng mabawasan ng 4 ang bilang. And therefore, impeachment is now proper. Iyan ang computation na binibigay ko. Noon pa, sinasabi ko sa inyo that this is a possibility. And habang papatapos na po yung taon, makikita ninyo, nag-iingay na naman dito sa Kongreso, yung mga pink, yung dilaw, at kunyari, yung yun naman ang tinitira nila, accountability, yung confidential fund, pero ang direksyon ay kagaya na sinabi ko noon, pubuhayin na muli ang impeachment under the guise na kunwari ito ay nasa proseso lamang ng paghahabol doon sa mga culpability, may liability. Nakakapagtaka dito sa mga ito, sa mga pink, sa dilaw, sa pula. Liability ang hinahanap nyo doon sa 125 million, pero doon sa billion-billion na nawawala na pera, ay tahimik na tahimik kayo. At nagsisisigaw lang kayo ng kulong na yan, mga kurakot. Diba? Masaya na sila doon para magmukha lang kunwari na meron silang nagawa. Pero sa totoo, hindi naman nila mapangalanan. Sino yung mga kurakot na sinasabi nyo? Si Romualdez nga, hindi nyo mabanggit yung pangalan eh. Diba? Lalo na si Bongbong Marcos. So, nasaan yung pananagutan na sinisigaw ninyo? Wala. Pakiramdam lang nila, ang taong bayan, hindi nyo alam kung ano nangyayari. Akala nila, we will all be fooled ng mga theatrics na ganito. Na kunyari, merong call for accountability. There is none. Itong dahilan kaya wala nang naniniwala sa inyo dito sa dilaw, sa pink, very limited na yung kanilang base. Kasi yung hypocrisy is very evident at very manifest sa kanila sa sitwasyon na ito. Nakikita ng taong bayan na hindi po accountability ang pinaglalaban ninyo. Nilalabanan nyo lang ang posibilidad na si Sara Duterte ay umupo. Now, if Sara Duterte will be impeached by reducing the numbers of the senators na pwedeng mag-upo sa kanila, well, yung alliance ito ng pula, ng dilaw, ng pink, at saka ng kasalukuyang administrasyon, sigurado magigiba din. Sila-sila naman ang mag-aaway at mag-aagawan sa pwesto. Lahat po ng nasa kabilang panig nitong sila Sara Duterte, sa aking pananaw, hindi po sila interesado sa mainam na pamamahala. Ang nais lang nila ay makuha kung ano ang meron ang kasalukuyang administrasyon. Yan ay ang kontrol ng pera ng taong bayan na ngayon ay nilalapastangan at hindi ito dahan-dahan eh. Pangmalakihan. It's like it's plunder. Hindi siya dahan-dahang inuumit o ninanakaw. Pangmalakihan ang pagnanakaw. Kaya ramdam na ramdam ng mga Pilipino. At itong investigasyon nito sa ICI, I said it before, from the very beginning,
This is not designed to address yung issue ng flood control or accountability. This is being used to cover up yung anuman ang magiging dapat na mayroong mga pananagutan dito ay siyang mga pinoproteksyonan. At yung mga minor players, mga bit players, ito ngayon ang iha-highlight. Ang mga senador na kinakasuhan, kunyari isinama dyan sina Villar, si Bong Revilla, sina Nancy Binay. Ang tingin ko dyan, ginawa na lang palabok itong mga ibang senador na ito at ibang mga opisyales dyan sa Senado para magmukhang sapin-sapin pa rin yung ibinibenta sa atin. Kahit man lang, binudburan lang ito ng latik. Hindi po yan totoong sapin-sapin ay nilalatag sa atin. Ito po sa tingin ko ay isang malaking pagtatakip sa kasinungalingan na inilalatag nila sa taong bayan. Pero tayong lahat, alam na natin to. We called it from the start that this is what's gonna happen. Sinabi ko na po na ito ang mangyayari dito sa ICI investigation na to. And right now, it is happening. It is being unraveled before our eyes. Bakit ko po nasabi agad yan noon? Bakit natin na-predict that this is how it's gonna happen? Dahil po itong mga nasa administrasyon sa kasalukuyan, they are not really geniuses. You know? They are so predictable. Simpleng-simple at payak yung kanilang mga pag-i-strategize. Alam na alam mo agad kung saan papunta yung kanilang mga ginagawa. At lahat ng direksyon na pupuntahan ng kanilang mga ginagawa ay hindi po mabuti sa taong bayan. And that is why tayo po na naririto sa kabilang hanay, opposite to the government at the moment, tayo po dapat patuloy na nagpa-participate. Hindi po totoo na kapag yung social media lang mga ginagamit natin na platform, ay wala po itong impluensya, wala po itong dagok. All over the world, the social media influence on policy making has been made manifest. Dito lang sa Pilipinas bakit ba nagdeklaro ng presidente, sinabi niya yung mga kasamahan niya, mahiya naman kayo. Wala pa namang mga kaso na naisampa nun, wala pang rallying nagaganap, puro baha pa lang. It's because of the influence of social media. People are now gathering through social media. Kaya tayo pong lahat, we participate in all of the discussions. Mag-engage po tayo sa lahat ng diskurso na nakakaapekto sa ating bayang Pilipinas. Sa pamamagitan po niyan ay nagkakaroon tayo ng salita, ng say sa mga pulisiya na inimplementa at dapat baguhin sa ating lipunan. Pero sa ating pakikialam na yan, dapat po patuloy tayong nagsisipag-aral sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.